dun sa lawyer na sinasabi niyang hindi dapat siya inililink sa Pogo, mga kababayan. Eh, sino ba yon? Eh, di si Attorney Harry Roque, mga bossing. Yung attorney nagsabi na hindi ako pwede, ay, si ano to eh, ito. Kilala nyo yan? Mamaya natin pag-uusapan yan. Ito, yung attorney, no? Na nagsabing, lalabas ako ng bansa pero kailangan may travel companion ako sa pagkatao ni A.R. de la Serna. Naawa din ako kay A.R. de la Serna, no? Mangiyak-iyak po. Kaya lang ho, mga kababayan, kung talagang may sabit sila at malaki, no, ang pagkakasala, eh, dapat pagbayaran ho, mga kababayan. Kahit ano pang iyak-iyak mo dyan, nako, dapat pagbayaran. Kung mayroon, dapat pagbayaran. Ito po, mga kababayan, eh, sabi di ba ni Roque o Rego Adventure, shout out sa iyo. Ha ha ha, iyak na kagabi. I need a travel companion. Alam ko, alam nyo na ho ito eh, no? I am diabetic. Di ba, sabi? Oh, I am diabetic nga daw po. Kaya nga, kumalat sa social media. Nako, kailangan ng taga-turok ni Roque, no? Ng insulin. With coronary stent and suffering from acute spinal stenosis. Ang dami sakit ni Roque. Ano po? Pero makita mo, yung mga video niya, gumaganon-ganon, no? Yung sa dagat, sa ilalim ng dagat. Pagka yung kasama si De La Serna, yung picture, iba ang tikas ni Attorney Harry Roque. Lalaking lalaki. Ano po? Hindi nang lalaki yan. Oh, yan daw po. I need a travel companion since I am diabetic. So, ngayon mga kababayan, mismong sa bibig na po, no? Mapapasubo si Roque dito. Mismong sa bibig na po ni A.R. de la Serna, no? Tinanong po ng mga kongresista natin. Oh, kailangan may sakit po si Harry Roque, bakit kailangan mo kasama? Oh. Eh kasi po kailangan niya ng travel companion dahil madami po siyang sakit kagaya ng diabetes. Oh, ayan. Tinanong siya, nurse ka ba? Hindi po. Hindi po ako nurse, Mr. Chair. Oh, biruin mo yan. Kaya nga ang tanong natin, bakit hindi na lang yung mahal sa buhay ni Atty. Harry Roque na mismong nakakaalam kung ano yung mga medical niyang kondisyon. Pero mas pinili po ni Atty. Harry Roque yung gwapong-gwapong favorite, mga kababayan. Kasi, biruin nyo ha, 5 ang executive assistant ni Harry Roque, mga kababayan. Ibang klase, ano po? 5! At ang pinaka-favorite daw po doon ay si executive secretary, ano ba? EA. Oh, ang pinaka-favorite po doon na executive assistant ay si EA number 3. Si EA number 3 po, walang iba kundi si A.R. de la Serna na wala pong background sa medicine, Mr. Chair. Biruin mo yun, ano? Talagang doon ka magtataka mga kababayan O ito pa, doon sa hearing na yon, mga bossing, si Atty. Harry Roque, ibang klase. No? Ito pa, huling nagsisinungaling mga kababayan. Ang tanong po doon, how did A.R. de la Serna meet Cassandra Ong? Sabi ko, naku po, hindi kaya nagselos si Atty. Harry Roque? Ba't may selos? Ano? Hindi kaya nagselos. Oh. Kasi nung nakita natin doon sa hearing, mga kababayan, si Cassandra Lee, napakaganda mga kababayan. Wala pang makeup yan. Haggard pa yun No? Wag tayo maging bias. Talagang maganda mga kababayan. Wala pang makeup, haggard pa yun. Diba? Sabi ko, hindi kaya na-type pa ni Cassandra Leong. Gwapings naman din si A.R. de la Serna, mga kababayan. Di ba? Gwapings din So, san nga daw unang nagkita itong si de la Serna at si Cassandra Leong? Ang sagot po ni Harry Roque, mga kababayan, no? Nung tinanong ni Congressman Rhodes Gutierrez ng One Rider Party List. Naku po, isa po tayo diyan sa nagsisigaw na iboto natin ang One Rider Party List dahil nandiyan po si Attorney Rhodes at si Congressman Busita. Tatakbo po ulit sila, no? Yan po yung mga dapat na isinasama po sa Kongreso. Sagot ni Attorney Harry Roque, he met Cassie Ong
for the first time because he joined us after a court appearance. I think it was for a lunch. Ayun. Pero anong court appearance kaya ano yung inappearan? Dahil sinasabi ni Attorney Harry Roque, kumbaga hindi naman siya talaga lawyer. Hindi naman talaga siya lawyer ng Lucky South. Pero wag na 'yon. O yan nga. Ang pokusan na lang natin yung magkaiba nilang pahayag. I think it was a lunch. For lunch daw po. Kay Cassandra Leong naman, sa dinner naman daw po. Sa isang dinner, meron po akong meeting with Attorney Harry Roque that time. Ang gulo ho, ano, mga kababayan. Kasi po, mga bossing, syempre, yung mga ganyan, mga unang pagkikita, ewan ko ba dito sa mga ito? Ibig sabihin, mahihina ang inyong mga memorya? O dahil lang kapag kayo ay nasa Kongreso, Senado, o nandiyan kayo sa korte, biglang humihina ang inyong mga memorya. Sabi ni Champ Olev, baka Victoria Court. Oh. Kasi alam mo yun, mga kababayan. Di ba? Imposible mong makalimutan. Saan ba kami? Dinner ba yun o lunch na yun? Alam mo yun. Napakahina naman sobra ng inyong memorya kung sakaling hindi mo matandaan yung oras o yung panahon na yun. Yung iba pa nga nung mga panahon na yun lunch yun. Umuulan nga 'di ba? Tapos may mga ganito, tapos lumapit siya sa akin, nagpakilala, ganyan ho. Mga kababayan, pero yung sasabihin nitong mga 'to, hindi ko na maalala, baka dinner ganito, ganyan. Halata po, mga kababayan, yung kanilang mga pagsisinungaling po. At ito pa ha, mga bossing, AR de la Serna ito. Nasaan ba 'yon? May isa pa mga kababayan, ilang araw na po din na hindi umattend si AR de la Serna, si travel companion ni Attorney Harry Roque. Ngayon, sumipot na. No? Sabi ko, himala. Wala. No? Wala si Attorney Harry Roque. Samantalang nandito si AR de la Serna. Sabi ko, paano kaya yun? Paano magsasalita? Paano magsasalita, no? Si de la Serna, no? Ngayon, mga kababayan, merong mga katanungan na po, no? Ayan, may mga katanungan na ho, mga kababayan, kay de la Serna, na hindi niya kayang sagutin agad-agad dahil syempre, baka mas lalo siyang maipit kapag hindi siya nagtanong. So ngayon, pwede bang tawagin ko yung lawyer ko? Ganon, si de la Serna, mga bossing. Pwede bang itanong ko muna ang isasagot ko doon sa lawyer ko? Sabi naman nila, okay, sige. Pumasok yung lawyer, mga kababayan, hindi ko alam, parang kamukha yata ni ni Ninong Ray, mga bossing. Pero